para maghayag ng salita ng Panginoon. And allow me to share about storms in the Bible. Ayan, storms in the Bible. Well, actually, dahil kami po ay galing sa Cebu, dapat connected yan sa earthquake. Earthquake in the Bible. Actually, may pag-earthquake naman din talaga sa Bible. Pero the Lord impressed, actually sa Cebu pa po ito, nang i-reveal po ng Panginoon ang mensaheng ito, ay nasa Cebu pa po ako. At inimpress po ng Panginoon sa puso kong ipahayag ang title na ito, Storms in the Bible. Meron pong iba't ibang storms na mababasa po natin sa Biblia, mga kwento about sa mga bagyo, unos na nangyari po sa Biblia. Literally po na nakaranas ng bagyo sa kalagitnaan ng lawa ng Gezenaret. May pagkakataon naman ho sa gitna ng karagatan ay umunos. Mamaya ho, mapapakinggan pa natin yan. At mamaya po ay mas maliliwanagan tayo ano ba yung pinagsasabi ni Pastor Harold, ng Kuya Harold dito, about storms in the Bible. But my question is, before po ako mag-introduct, ay sino po dito ang hindi nakakaranas po ng storms in life? Hindi nakakaranas ng gabundok na problema, pagsubok sa buhay. Parang masasabi nating ayahay ang buhay. Kasi naging Kristiyano ko, ayahay yung buhay ko. Naging Kristiyano ko, hindi na ako dadaan sa problema. Naging Kristiyano ko, hindi na ako dadaan sa mga pagsubok na pinagdadaanan din ng ibang tao. Sino po ang hindi nakakaranas ng ganun? Alam niyo po, whether you are Christians and whether you are unbeliever, we are subject of problems. We are subject of storm. Agree or disagree? Agree. Amen? Iba-iba nga lang po ang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, but we believe na ang pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay, ang kaibahan po natin na kumikilala kay Kristo, tayo pong tumanggap, tayo pong nanampalataya sa Kanya, alam natin na ang Diyos ang ating pag-asa at may magandang plano ang Diyos sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Amen? Can we clap our hands to the Lord po? Sometimes, yung mga sitwasyon sa buhay natin na para bagang, Lord, bakit nangyari to? Ano bang rason, Lord? So may mga question tayo sa isipan po natin. Pero time will come in the right time. In the right seasons of life natin. May kita natin, i-reveal ni Lord ang rason bakit nangyari yon. Amen? Ano niyo po dati, way back many years ago, na nag-aaral ako ng college, nag-question po ako sa aking sarili, Lord, bakit, nag-aaral ako ng educations, bakit pinalipat niyo po ako ng gantong, bakit ako ay pinaministry mo at pinag-full time sa pagpapastor? So minsan may questions po tayong ganon. Amen? Pero, banda-banda roon, sinashare ko palagi po ito sa Cebu. Palagi ko sinasabi sa mga sinasharean ko sa tent. Kasi ang lahat, karamihan po ng bahayan sa Cebu ay hindi po, wala po sa tahanan nila. Most of the families nasa gilid po ng kalsada o kaya naman nasa malawak na lugar na wala pong gusali dahil ang aftershock po ay patuloy-tuloy. Could you imagine po at the middle of our sleep, di ba? Una ko may dumagungtong, whoo! Sobrang, mula sa ilalim ng lupa may dumagungtong na parang trumpeta na hindi na yung mawarian. And after 30 minutes, nag-shake po. And according sa cellphone ni Paskim, 6.4 yung naramdaman naming lindol. Para po kaming dinidribble na bola. No exaggeration po. Para kaming dinidribble na bola. And praise be to God for His protection. Can we clap our hands to the Lord? Amen? And hindi lang po yun ang experiences po namin because every day, nag-aftershock. Palagi ko pong sinasabi sa mga nasa tent, yung mga taong sinasharan po natin doon. Kasi po, yung tinulong ng Ezekiel Link na pagkain at mga ibang groceries doon ay, praise God, purihin ang Panginoon sa life ng Ate Jayhan at sa mga tumulong.
Pero alam niyo po, higit sa lahat, ang pinaka maigi at pinaka the best pong na-receive nila ay ang kaligtasan at encouragement na mula po sa ating Panginoon. Because He is the hope of the hopeless. Amen. At palagi kong sinasabi sa kanila, banda-banda roon, hindi natin nakita sa una kung ano yung plano ng Diyos, pero banda-banda roon. Naniniwala po ako, we will see the goodness of God. Amen? Banda-banda roon, makikita natin yung magandang plano ng Panginoon sa atin. Waiting to reveal. We can go through the storm with faith. Kapag tayo dumadaan sa kailangan po exercise our faith. Amen? Ang bentahe po natin sa buhay pananampalataya ay faith. Alam niyo po, when I was in college po, I experience, kasi ano po nasa college time ako, nag-aaral po ako sa Manila. Yung father ko po, nagkaroon ng kidney failure Could you imagine that? Kidney failure siya. Sabi ko, Lord, ang lilingkod ako sa kung kailan naman ako na-born again. Mga experience mo ganyan kailan ako nagseryoso sa'yo? Bakit po ganito nangyari? Yan. And after that po, question po ako kasi 49 pa lang ang tatay ko nung kunin ng Panginoon. Ako po, sobra akong mag-pray sa mga may sakit noon that time. Diba? Tapos nakita ko pa, pinapump po para mag-revive And it's really hard to understand during that time. It's really hard to understand. Walang salitang makakapag-unawa. Bakit nangyari yun? Pero alam niyo po, after ng kamatayan ng tatay ko po, salvation will happen gradually sa pamilya ko po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? And ito pa po, ang hindi man po tinugon ng Diyos ang kagalingan sa tatay ko, but, before siyang mamatay, may cousin testified na may nagpatanggap na pastora sa kanya, tumanggap siya sa Panginoon. Alam niyo po, pagkatanggap niya sa Panginoon, tsaka lang nag-blind yung hininga niya. Sabi niya, tatay, kung kinikwento lang po ng pinsan ko, kung naririnig niyo po ako, pisilin niyo po yung aking kamay. Pinisil niya yung kamay. Mahigpit daw. Tapos pinatanggap sa Panginoon, ilala sa Panginoon, at least, say by the bell, na ligtas ang tatay ko po. Amen? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. And I believe po na lahat po ng bagay na ito ay may magandang plano ang Diyos. Amen? Standing in the spiritual authority, Jesus Christ has given us the same authority what speak to the winds and waves. Alam niyo po, kapag may pagsubok tayong pinagdadaanan, ibig sabihin, we are threatened sa kaway. Amen? When we was in Cebu, hindi lang po lindol ang amin pong experiences. Even persecutions there, doon ay na-experience po namin. Kasi, to be honest with you po, ang Cebu is very, ang spirito ng idolatry ay napakalakas. Super, grabe, antindi. Lumilindol na, pero piyesta nila, lahat ng mga bahay merong lechon. Yes. Hirap ng buhay pero mas bongga ang piyesta nila kesa sa Pasko, kesa sa bagong taon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kung babasahin po natin ang Biblia, ay galit po ang Diyos na magkaroon tayo ng Diyos maliban sa Kanya. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ano pong patunay? I have a picture po. Ayan. Ayan. Meron po dito isang picture ng batang umiiyak. Shout out po sa mga taga Cebu na Alam niyo po bakit siya umiiyak? Sige po, tingnan niyo po yung picture. Umiiyak po ang batang ito dahil iniiwasan siya ng mga kaibigan niya dahil siya ay born again. Yung tatay po na yan ay
pastor, yung may hawak sa bata ay pastor. Siya po ay classmate ko ng college. Umiiyak yung bata kasi born again ka, Christian ka. Grabe po persecutions. Could you imagine that? Umuuwi yung bata galing school kasi iniwasan siya dahil born again siya. Sorry for the word. Ginagapang talaga ng Catholic Church ang mga bahay-bahay. Huwag kayong makinig dyan. Huwag kayong makinig dyan. Ito pa po palaban nila. Kapag kayo nag-church dyan, hindi kayo pag namatay kayo, wala kayong sementeryo. Hindi, di ba? That's really, really sad. Pero that's the reality of our missions. Hindi po ganun kadali. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang mabuhay at mamatay ay kapakinabangan sa Panginoon. Amen? Tayo po, iniiwasan po ba kayo ng classmate nyo dito? Dahil Christian kayo? Dito sa Cebu, could you imagine, elementary na bata na i-experience mo? Amen. Sino po ngayon na magtataas ng kamay, Pastor? I am willing to be a missionary in Cebu. Amen? Sino po ang pwede pong maging misyonaryo ho ng Cebu? I am more than willing. Kukontakin po natin ang Pastor Emmanuel at padala ho natin. Kailangan po talaga ng salita ng Diyos. Amen. Nakakalungkot po, no? Ito pong tatay na to, Pastor, gaano kasakit sa tatay? Gaano po kasakit sa tatay ang mapakinggan ang iyak ng kanyang anak? Sabi nga ni Pastor sa akin, Pastor, buti na lang ho, ang Holy Spirit kumilos sa puso ko. Pero bilang tatay, gusto ko na rin at sabihin sa kanila, ano ba ang kinalaman ng pananampalataya namin para iwasan ang anak? Masakit po, di ba? Sakit po. Umiiyak po kung nakita niyo lang, cute lang po ang bata kasing pogi ko. Ganyan din ako pag umiiyak eh. Ayan. Ayan. Cute yung mga cute po yung bata. Imagine niyo po, ulitin ko po, sino dito na persecute dahil iniwasan siya dahil born again siya? Literal. Walang sumasama sa kanya kahit isang bata. Kahit isang bata walang sumasama sa kanya at pinagtatabuyan talaga siya. Wow. When we rise in faith, instead of fear, we walk in the victory He has secured for us. Use your authority. Pwede rin po mag-stand din po tayo sa faith natin na, Lord, alam ko po na mapagtatagumpayan ko ang sitwasyon ko. Mapagtatagumpayan ko po ang grabing kalungkutan, ang galit, o kaya naman ang pagiging madalas na mainit ang ulo, or anything na meron ho tayong pinagbabattle ho natin sa buhay. Meron po tayong victorious life sa Panginoon. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Types of storm in the Bible. Punta po tayo dito. Una po, Jonah's storm. It came because of his disobedient. Yan ang nakalulungkot. Yung Jonah's storm, kaya gumulo ang buhay niya, kaya naranasan niya yung dilubyo ng buhay niya is just because of his disobedient. Amen. Minsan ho, may pinagagawa ang Diyos sa buhay natin na nag-disobey, o kaya naman po, may mga sitwasyon sa buhay natin na because of our disobedience sa Panginoon, nakaranas tayo ng storm sa buhay. Amen. Niyo po, mga kapatid, mga nanay, kabataan na naririto, tanungin niyo po ang ating sarili. Magkaroon tayo ng reflections. Lord, baka na-disobedient heart ako. Bakit nandito ako sa sitwasyong ito? Baka may disobedient heart ako. Nung pumunta ho si miraculously, buti na lang, nasa labas ho ako ng highway, labas ng bahay, highway, nung si Zat po ay hinahabol ng Muslim.
Ewan ko po kung paano ko na takbo sa taba ko pong panahon na yun. Taba pa rin naman po ako. Tumatakbo ako. Ako ni Zat eh. May dala-dala pa naman po ako malaking pitakang ganon. Talagang... sabi ko, yan! Kasi sa mga ilang beses kitang sinabihan. Ayan. Pero, alam niyo po bang iniikutan po kami ng motor that time? Iniikutan po kami ng motor that time. Pero isa lang po ang sinabi ko sa Panginoon. Sabi ko pa kay Sat, kanto ko lang po, Sat, pag tayo binaril dito, ako, okay lang, ligtas ako ha. Ikaw, siguraduhin mong ligtas ka pag binaril tayo dito. Siguraduhin mo na kaligtasan mo. Mabaril man tayo dito ay okay lang. Sometimes, it because of our disobedient. Kaya may storm ang buhay. Huwag po ninyong sabihin, kasi ano lang to nangyari lang talaga to, plano ng Diyos to. Talagang dinaan ako ng Panginoon dito. No. Many times, because of our disobedient. Another slide po. How did Jonah get out the storm? Paano po nakaalis si Jonah sa repentance? May verse po yan, di ba? Repentance. Dumadaan tayo sa sitwasyon na hindi natin nasusunod ang Panginoon. Alam niyo po, para makaalis ka dyan, repent. Repent, Lord, ayaw ko nito, patawarin niyo po ako. Lord, ayaw ko ng magaspang na ugali, patawarin niyo po ako. Panginoon, chismosa ako, patawarin mo ako, Lord. Lord, ito yung ugali ko. Palaging nana ako, Lord, patawarin mo ako. Repent. Amen. Alam niyo po, minsan, kaya hindi tayo nakakaalis sa sitwasyon na yon is because dahil hindi tayo nagre-repent sa Lord. Isang lapit lang po natin sa Panginoon, kaya tayong baguhin ng Diyos. But the question is, are we willing to change? Are we willing to change? Kahit anong move ng Holy Spirit sa'yo, kahit puspusin ka ng Holy Spirit from the crown of your head up to the sock of your feet, pero hindi ka willing magpasakop at sumunod sa Panginoon at hindi ka magkakaroon ng repentant heart, I tell you, hindi mo mararanasan at hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo ngayon. Amen. Unless you have a repentant heart, makakaalis ka sa mga sitwasyon na meron ka. In your difficulties, amen. Hindi po matigas ang puso ng Diyos para hindi tayo ayusin. Amen. Mga kriminal nga, nababago ang buhay naboborn again. How much more tayo nang nasa Panginoon? Amen. It came because of His disobedient. Magkaroon po kayo na minsan ng reflections. Lord, nagdi-disobey ba ako sa'yo? Tulungan niyo po ako. Kung may disobedient heart ako, turuan niyo pa po ako. Sino po dito nagpapaturo pa sa Panginoon? Sino dito hindi na nagpapaturo? Alam niyo po, habang nandito ka sa mundo, ginagalawan natin, hanggang buhay tayo at may hininga, kapatid, nasa proseso tayo ng pagtuturo ng Diyos. Amen? Nasa proseso tayo ng pagtuturo ng Diyos. No one can say, I am perfect Christian. Walang makapagsabi po niyan. Lahat po tayo dito kung may grading system, baka palakul ang grade. Amen? But because of God's grace, praise God, kahit mala-mala, nagla-line out of 8 kasi nga, biyaya lang ng Diyos. Amen? Ano niyo po, we are in the process of change. Pero, wag mo namang isipin, I am the process of change. Sige, gawa ako ng kasalanan. Kasi nasa proseso naman po ako ng pagbabago. Iba po yung puso na tunay na nagpapabago sa Diyos. Amen? It came because of His disobedient. Tandaan nyo po,
Hindi porket naririyan ka sa lugar na yan, kalooban niya ng Diyos. Hindi porket nandyan ka sa sitwasyon na yan, kalooban niya ng Panginoon. Amen. Ito po ang warning. Huwag mong hayaan na ang Diyos ang pumalo sa'yo. Kasi lalagapak ka talaga. Hindi nagtotolerate si Lord. Mga alagad at sinabi, Guro, papahamak kami. May next slide pa, kapatid. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil. At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil ang mga hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natatakot sila ng labis at namangha, sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Ihangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Ang Diyos po ang magpala ng Kanyang buhay at banal na salita. Imagine nyo po, ilang buwan nang kasama ni Jesus Christ ang mga disciple that time. And well, in fact, kasama pa nila sa bangka si Jesus Christ. At the middle ho, ng kanilang pagpunta sa lawa, lumakas ang hangin, lumakas ang alon, lumakas ang ulan, nagkaroon ho ng unos. Tapos si Jesus Christ, petics lang doon. Tapos yung mga alagad, puro worries. Ang dami mga worried that time. Tayo po, ilang beses na po tayong sinamahan ng Diyos. Ilang beses nang gumawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Ilang beses na nag-provide, ilang beses na nagpagaling, ilang beses nang gumawa ng kamangha-mangang bagay ang Diyos sa buhay natin. But still, para baga ang tingin pa rin natin sa Diyos ay maliit na Diyos. Amen? Ilang beses na po ang Diyos nagpakita ng mga kagilagilalas na mga bagay sa buhay natin na hindi natin kayang i-imagine at hindi natin kayang i-define ng salita. But still, minsan we are lack of faith.
Sometimes you are faithless. Sometimes you are doubtful to Him. That is the reality of our Christian life. Ang dami ng mga kamangha-mangha at kabutihan at mga bagay na kung saan hindi natin kayang define, hindi natin kayang isipin kung paano nangyari yon. But still sometimes, kapag nandun tayo sa storm ng buhay, para bang ang tingin natin sa Diyos ay maliit na Diyos. Pero sabi mo sa katabi mo, kapatid, malalaki at malalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Amen? Praise God. It is direct attack from the enemy. Even they are in the will of God. May atake po ang kaaway sa atin. Alam niyo po, hindi po magpapaka good vibes lang ang kaaway sa kanyang mga anak. Pag inatake po tayo ng kaaway, na-atake tayo ng kaaway means you are fruitful. Sometimes, pag ina-atake tayo ng kaaway sa buhay Christian life natin, may pagkakataon gusto tayong bumagsak. Wala pong ibang goal ang kaaway, kundi pabagsakin, nakawin at patayin ang pananampalataya. John 10:10. Anong plano ng kaaway? Patayin, wasakin, at nakawin ang pananampalatayang meron ka. Mawala ka sa Diyos, mawala ka sa paglilingkod, at higit sa lahat, mapunta tayo sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Yun po yung goal ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Agree? Kaya umaatake ang kaaway sa atin. Kaya andyan yung injection ng kaaway. Yan ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Diba? Nag-church ka pa naman, wala kang pangsaing. Kasi tamad ako. Diba? Yan ba yung Diyos na... Ganun po ang kaaway. Wala siyang ibang goal kundi mag-inject ng mga bagay na mapapalayo tayo sa Panginoon. Wala po siyang ibang gagawin kundi mawala yung intimacy natin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano ba po? Paul's storm. Inaranasan po ni Paul. Sige kapatid. How did disciples get out the storm? Faith and spiritual authority. Kapag may atake ang kaaway sa buhay natin, faith. Activate your faith. Lord, hindi mo ako iiwan at mababayaan sa sitwasyong ito. Spiritual authority, Lord, anak mo ko. I am highly favored by God. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, raise the banner of Jesus. Amen? Ano niyo po yung pagpunta po sa it's all by faith. It's all by faith. Wala po talagang budget na malaki. Pero right away po, may nagpabook ng ticket sa amin. Lord, may nagpabook. Sige, will mo to. Go. Anong dala-dala ho namin? Wala. Tutulong. Ang daming nasalantahan ng Amen. Hindi po tayo nagbibigay hanggat hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. Okay na po. Another slide po. Paul's storm. It was other discussions that brought the storm. Another po kapatid. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador, alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Amen? And this is the story po. Ano pong naranasang storm po ni Paul? Si Paul lang naman po ay halos patayin. Halos po, walang ibang ginagawa si Paul kundi magtago, o kaya naman po hindi magtago. Na-experience po ni na Paul and Silas
Anikalaan ng kamay at paa po nila at ikulong. Napakahirap ng pinagdaanan po ni Paul. Dumaan siya sa storm ng buhay. Pero alam niyo po, hindi po kailanman nawala si Paul sa Panginoon. Kahit gabuhok na lang, mamamatay na siya. Hindi po, sabi ko nga po palagi ko po sinasabi sa mga pastor, na-share ko na ho sa inyo, siguro ho, kung nasa persecution time tayo at kami po ay nasa kalalagayan na sasabihin, itatakwil mo ba si Jesus Christ? Pag hindi mo tatakwil si Jesus Christ, babariling kita. I will choice. Pipiliin po namin magpabaril na lang kesa ho, takwil ang Panginoong Yesus. Because we believe na mas higit na mahalaga ang buhay na walang hanggan kaysa sa buhay natin dito sa mundo. Amen? Amen? How did Paul get out the storm? Sa daming pinagdaanan ni Paul, grabe na pinagdaanan niya. Paano po nakaalis si Paul doon? Prayer. Very basic, no? Prayer. Paano tayo makakaalis sa mga storm ng buhay natin? Sa mga unos ng buhay natin, kapatid, very basic, manalangin ka. Humingi ka ng lakas sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Panginoon sapagkat wala tayong magagawa kapag wala siya. Apart from Jesus Christ, we can do nothing. Alam niyo ho, kapag ang Kristiyano hindi na nananalangin, ibig sabihin, naglalakas-lakasan siya sa kanyang sarili. Kapag ang Kristiyano wala ang puso ng pananalangin sa kanya, kapatid, nagre-rely ka na sa sarili mong lakas at kakayanan. Pero kapag ikaw na Kristiyano, ang tuhod mo pa rin ay lumuluhod sa Panginoon at nananalangin, kapatid, yan yung gustong-gusto ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na lahat ng pag-asa mo ay nagmumula lang sa Kanya. He is the source of everything. Para bagang sinasabi mo, Lord, wala ako pag wala ka. You are the source of everything. My strength, my fortress. Diba? May satisfaction. In Acts chapter 27 verse 23, sabi po dyan, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. That time, nananalangin, no? Si Paul, Lord, andito ako nakatanikala, nakabitin kami ng patiwarik. Nanalangin si Paul. Ano niyo po nangyari dyan? Sa mga iba pang istorya, kumalag po ang tanikala at naging invisible sila at nakalaya ho doon sa pagpiitan ng kulungan. Amen? Sinong gusto makalaya ho sa lahat ng sitwasyon ng buhay niya, ng storm ng buhay niya? Lumaya ka sa galit, lumaya ka sa bitterness, lumaya ka sa sama ng loob, lumaya ka sa espiritu ng kahirapan, lumaya ka sa ugali mong magaspang, lumaya ka sa lahat ng mga negatibong bagay dito sa mundo. Kapatid, pray. Palalayain ka ng Diyos. Amen? Alam niyo po, marami po after, di ba, nilindol ang Pilipinas. We were from Luzon, Visayas, Mindanao. There's so many prophetic words, parabagang, ang dami pong mga nagpa-prophecy at nag-warning about the Philippines. And, dyan pa yan pa yung mga psychic na yan, na sarap kotongan. Diba? Alam nyo po, yung nagpa-prophecy po na yan, tama naman po ang prophecy. Pero ako po na nag-aral sa prophetic school, instead, we declare negative, declare curses. Much better you declare blessings. Amen? That this Philippines, that this nation is a righteous nation. This nation is a blessed nation. Amen? This nation is a sending missionary nation. Amen?
Ang bansang ito'y pinagpala sapagkat may mga Kristiyanong tumatayo at isa ang JLKCC doon. Amen. Hindi papayag ang Diyos mula sa Sodom at Gomorrah. Anong sabi ng Panginoon? Kahit isa lang ang may manalangin, hindi ko tutupukin ang Sodom at Gomorrah. Ilan ho tayo ngayon? Hundreds. We are praying for the Philippines and we believe merong revival na mangyayari. Niyayanig po ang bansang Pilipinas dahil ina-awaken ng Diyos ang bansang Pilipinas na sumamba sa totoong Diyos at buhay na Diyos. Can we say amen? Alam niyo po, instead, yung naririnig po nating mga negative words from our nations, turn it into blessings. Big one. Di ba? Sometimes, yes, we have to be careful. We have to be ready. Pero ano po ang tatayuan natin? Lord, dumaan man ako sa apoy, di ako matutupo. Dumaan sa tubig, di ako malulunod. Kasama natin ang Diyos. Sabi nga po natin, kasama natin ang Diyos. Di ba po? Pwede mo ba natin kantahin? Saglit lang po. Dumaan man ako sa log, di ako malulunod. Dumaan na ako sa apoy. Sa mga Pilipino. Well, actually, we are a blessed nation. Why? Because Philippines is the only country in the Southeast Asia that we are a Christian country. Breakthrough and bountiful harvest. Mag-aani po tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Alam niyo po, tandaan niyo po ito, after ng pagsubok, rumaragasang pagpapala ang nakalaan sa bawat isa. Amen? All the time. Amen? God is good all the time. Breakthrough and bountiful harvest will happen after the storm. Pagkatapos ng pagsubok ng buhay, breakthrough. Huwag kang magtataka, grabe. Talagang rumaragasa ang kapayapaan, kagalakan, pagpapalang nakalaan po sa atin. Because hindi po natatapos sa pagsubok ang buhay. Meron pong pangako ang Diyos, hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Lastly po, videos lang po. Dito po ako magtatapos. Pray lang po ito. Ayan. Meron po akong videos dito. We went to Temple of Leia. Ayan. Wow. We went to isa pa po. Ayan. Ayan. May picture po yan. Ayan. We went... Hindi. Hindi yan. We went to Temple of Leia. Si Thea po ay lola ni Ellen Adarna. Iya. Ano to? Si Ellen Darna to. Joke lang. Ayan. Sorry. Ayaw pala yung nakuha ko picture. Di ko alam. Ayan. Kasi, kaya yan na nakuha ko picture kasi yan yung mas exposed. Hindi ko sinadya. Ayan. Yan pong temple na yan, dyan po mismo nakalagak yung labi ni Leia, na lola ho ni Ellen Adarna. At kung makita nyo po sa videos, malaki po yan. Templo talaga. As in templo. Sa gilid-gilid niyan, ay meron pong mga rooms, malalaking rooms. Doon nakalagay lahat ng gamit ni Leia. Napakaganda. At higit sa lahat, napakamahal.
Yung mga antique, na mga laking base, everything. Hindi ko pinicturan eh. Alam ba, hindi ko pinicturan? Natatakot ako. Igilalas yung buong katawan ko habang tinitingnan ho namin. Yung mga ibang mga, yung ibang mga, bato yung mga ibang turiste, gandang-ganda, kami ho. May mga, hindi namin alam kung anong, nakakunyabit na demonyo ba? kaya hindi ko pinicturan. Eto na ho. Ano nyo po? Meron po kaming realizations. Pag namatay talaga ang tao, walang madadala kahit kaunti. Kahit yung damit na napakamahal ni Leia, nakasabit lang dun. Yung mga gold na something na nandoon ho sa mga rooms, ilang rooms yun eh, taas baba, punong-puno yun. Kung nakita nyo po sa bahay namin, may mga pinggan akong mga ano ho, na Japan surplus. Leia ho, ay grabe ho. At ito ho, yung kanyang libingan. Meron pang, at sa labas na, hindi ko na ano no, sa labas na napaka-elegante pa. Yung labas ng temple, napaka-elegante po. May bayad po 150 pagpasok. Okay. Narealize ko lang, Lord, kahit anong yaman at bagay na meron tayo sa mundo, maiiwan talaga. Maiiwan talaga. Alam niyo po, masigit natin pag sumakitan ang bagay na panglangit kesa ho sa mga bagay dito sa lupa. Amen? Amen? At sa nagtatanong kung paano po kami nakapunta dyan, isang malaking himala din po ng Diyos. Alam niyo po bakit? Pumunta kami ng Lapu-Lapu Shrine. Nag-share kami ng salita ng Diyos. Balak talaga namin din pumunta. Malapit, nagkwento sa amin, sabi niya, ba't ayaw niyo pumunta ng Temple of Leia? Ba't ayaw niyo pumunta ng Cebu Tops? Ganyan. Ng ibang lugar sa Cebu. Eh, kuya, ano po eh, limited lang po yan. Alam niyo po, hindi ko naman sasabi ng presyo, pero very, lang po, napakababa. Napakababang presyo. Piniinikot po kami sa Cebu, kaya po kami nakapunta ng Temple of Leia at iba't ibang lugar. Reward po ni Lord sa amin habang dinidribble kami doon sa Northern Cebu. May reward naman si Lord para sa amin. Sabi ko, Lord, salamat. Naranasan namin dribble dito sa Northern. Pagdating namin ng city, at least, di ba? O anak, ito naman yung reward ko sa'yo dahil dribble kayo dyan sa Cebu habang natutulog kayo. O, ipakita ko naman ang ganda ng Cebu sa inyo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Bakit ko po sinishare? Para maging parte din po kayo ng pagpunta po namin sa Cebu, sa mission po na ginawa ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Shall we rise in the presence of the Lord?